mahirap eh. Wala ako dito. Wala akong katabing natulog. Saan ang bahay nyo? Ay, turo mo nga. Ay, doon. Alam mo na. Mahirap. Huwag kang mag-alala tayo. Kilala na po niya ako ngayon. Kaysa dati. Mas kilala ka na niya ngayon. Sino hinahanap niya? Si Mama. Wala na si Mama. Wala na si Mama. Ano bang bibilihin mo sa palengke? Bigas. Bigas. Sige, sige. Bibili tayong bigas. Okay. Huwag kang mag-alala. Kasi ngayon, pagdating natin sa bahay, babalikan ka namin para bigyan ka namin ng grocery tsaka bigas. Bukod sa bigas, ano pang kailangan mo? Sabon. Sabon tsaka shampoo. Very good. Shampoo. Shampoo. Anong gagawin mo sa shampoo? Panaligo. Ayun, very good. Ikaw naman, Daddy Frankie. Not appear. Very good na si Ate Charmaine. Alam na niya, no? Nakatulog ka ba? Oo. Masarap tulog mo. Very good. Lagi ka lang magpipray, ha? Laban lang, ano? Oh, very good. Bite-bite ni Ate Charmaine. Araw-araw ka naman ligo ngayon ha. Opo, kailangan araw-araw yan tuwing paggising tayo. Para gumanda ang katawan mo. Masunurin naman na yan ngayon, tay. Di ba? Hindi na po gaya dati. Hindi na kagaya dati. Dati ayaw sumunod. Susunod na. Ha? Susunod. Susunod ka na. Very good naman yung baby na yan. No? Tapos makikita mo na yung mga anak mo. Ha? Masaya ka ba na magkikita na kayo ng mga anak mo? Wala naman akong anak. Meron. Wala. Meron po. Wala ako. Oh, pero pag nakita niya yan, tay, ikaw nga sa ospital, nung nakita ka niya, nakilala ka niya agad eh. Much more pa, tay, pag nakita niya yung mga anak niya, no? Si Kuan, ang kilala niya talaga dati ni Crystal, yung panganak. Panganay. Ah, Bakit nasabi mong siya lang kilala? kasi mula nung pinanganak niya nung dalawa, yung misis ko na nag-alaga, Ah, ganyan na yan noon dati. yung pinanganak niya yung dalawa. Kaya hindi niya alam. So, ibig sabihin talaga, tay, may problema na siya, binubuntis pa. Yun ang ang problema sa lalaki. Oo. Kaya minsan doon talaga ako parang may galit ako sa Oo. May tampo ka doon sa asawa niya. Kasi ganyan na ang sitwasyon, dapat hindi na nagdagdagan, tama na yung isa sana. Tapos ang problema ngayon, hindi na naalagaan nung nagkaroon ng 3 anak. Dapat nga inuna niya yung kalagayan nitong asawa niya. Opo. Kaso hindi. Pero paano ngayon yan, tay? Nawala na yung tatay niya, ay asawa niya. Doon na lang sa bahay. Opo. I-focus na lang sa anak niya. Kaya tama yung kasabihan, tay. Maging mabuting tao lang tayo. Tignan mo, tay. Kagaya sa'yo. Huwag mong mamasamain yung sasabihin ko. Ikaw na lang. Halimbawa ay halintulad na lang natin sa inyo. Ikaw, walang alam. Kumbaga, simpleng tao lang. Napakahirap ng buhay mo. Parang isang kaig, isang tuka. Kung hindi tayo kikilos, wala kang isasaing bukas. Yun nakikita ko sitwasyon mo, tay. Pero bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Kagustuhan po siguro ni Lord. Dahil mabuting tao ka, tay. Ikaw yung taong walang nilalaman kahit naghihirap ka. Lumalaban ka ng parehas. Yung mga taong mapanlamang, di ba? Binibigyan ni God ng mahirap, di ba? Kaya yun lang tayo, yung maisasabi ko sa'yo, tama po yung ginagawa mo. Okay lang na mahirap tayo, ganyan tayo. Oo. Importante, wala tayong inaapakan or inaagarabyadong tao. Yun lang naman po ang gusto ko.
Opo, sabihin man natin nakaisa ka, nalinlang mo yung kapwa mo tao sa ngayon, pero sa mata ng Diyos, hindi ka makakaligtas. Meron at merong balik sa atin. Di ba tay? Masarap pa rin mamuhay dito sa mundong ibabaw. Masarap pa rin makita, makasama yung pamilya, yung mga apo mo. Kahit na ang ulam natin sa umaga, kape. Pero paggising mo naman, nandyan yung apo mo, malalaro, makakapaglaro sa'yo. Gaano kasarap tayo? Pag umaga, hawak-hawak mo yung apo mo. Ay, sobra po. Parang kompleto na ang araw ko noon. Opo. Di ba? Kahit nagtatrabaho ako, parang wala lang yung pagod. Madali lang mawawala. Kasi mayroon silang nag-ano sa akin. Parang ano bang tawag na? Kaysa yung manglamang ka ng kapwa mo, kaya magnakaw, gano'n. Oo. Sa oras na yon, masaya ka siguro kasi nakaisa ka. Pero darating ang panahon, sisingilin ka ng Panginoon sa mga ginagawa mong mali. No? Habang buhay na yun. No? Opo. Habang buhay na yun na kasalanan mo sa Diyos. Hindi na maalis sa Kanya yun. Opo, kasi ginawa mo na. Oo, nagawa mo na eh. Pero sa mga nagkakamali naman tayo, may paraan para magbago eh. Di ba? Basta magbago. Opo. Talaga, tutuhanin niya yung pagbabago. Pero lahat ng kalukuhan ginawa mo, may pagbabayaran at pagbabayaran mo talaga. Si Charmaine, kumain ka? Dang-dang po. Ha? Dang-dang. Ano yun? Dang. Ano yung dangdang? Dang-dang pangalan po. Ay, dangdang, hindi. Charmaine, pangalan mo. Ha? Kumain ka? Very good. Busog? Ay, anong ulam mo? Ano inulam mo? Sabaw. Sabaw ng Sutanghon. sutanghon. Very masarap. Pansit. Ay, pansit. Masarap yun. Masaya ka ba ganito na nasa biyahe tayo? Punta tayong palengke. Ano, pupunta tayo palengke. Anong gagawin natin sa palengke? Ha? Mamimili tayo. Paano pag di tayo bigyan? Patayin. Okay. Bibili tayo ng bigas. No? Bibili tayo bigas tsaka ulam. No, shampoo. Mag-grocery tayo. Okay? Very good. Hanggang ngayon, dagdag na rin. Nabanggit niya doon sa pagamutan, na dangdang ang pangalan niya. Kaya, nung dumating ka kahapon doon, ang tawag sa'yo ay sa kanya dangdang. Kasi mga kababayan, nung i-claim namin siya kahapon, hindi po kami pwedeng pumasok. Ang kinakausap ng doktor, si tatay lang po talaga. Kumbaga kami po ay nag-a-assist lang. Kaya salamat sa Panginoon mga kababayan, kasi unti-unti nagkaka-recover. Medyo sayang nga lang kasi hindi pa ganoon siya kagaling. Pero sabi ng doktor, mas mabilis daw gumaling ito sa pangangalaga ng pamilya sa bahay kasi doon siksikan. Which is tama naman siguro kasi tama naman po talaga kasi napakaraming pasyente doon. Maraming nagsisigawan talaga. So, maka-crowd siya. No? So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang umaga po sa atin lahat. Ngayon po ay babiyahe na po kami papuntang Pangasinan. Kung matatandaan nyo kahapon mga kababayan, maghapon po kami naghintay kasi ang call time ng bahay pagamutan alas 2. Tapos nai-release nila si Dangdang is alas 6 na or 5:30 na. And then nag-dinner pa kami kasi nagutom ang team. After ng dinner, naramdaman ng driver natin na medyo inantok na, kaya natulog na lang po muna kami sa hotel. Kasi hindi po pwedeng ibiyahe kami ng gabi, madilim, no? Kaya ito, pagkatapos ng umaga, tay, kumusta ang tulog? Okay na nga po. Nakatulog ka naman. Si Charmaine, kumusta ang tulog, Charmaine? Okay na. Ha? Okay na. Okay na, masarap ang tulog.
Yan. At saka nag-almusal na rin kami mga kababayan kasi yung hotel na kinuha natin with free breakfast, no? Kaya thanks to God, nakatulog ang team kasi pagod na rin talaga. Pagpipilitin namin bumiyahe, anong oras kami darating sa Pangasinan, malayo yung lalakarin papunta sa bahay nila. Kaya hindi pwede. Kaya mas minabuti ng team yung safety. Kaya natulog na lang muna kami dito sa hotel. Hindi na kami napag-video sa hotel kasi maraming tao. Maraming tatamaan na ibang tao. Na yung ibang tao ayaw magpa-camera. So, mas gusto namin yung wala tayong mababiolate. Kaya dito na lang. Hindi na kami nag-video kagabi sa hotel namin. Kasi talagang pagod na rin ang team. Biruin nyo po, maghapon talaga yung biyahe namin din. Maghapon din ang paghihintay namin sa ospital. Kaya pagod po. Pero ngayon, nakatulog na pagpahinga, kaya babiyahe tayo. Loobin nawa ng Panginoon, i-bless ni God yung biyahe natin na ilayo tayo sa anumang kapahamakan at anumang disgrasya, no? So, abanti tayo. Kuya Jesse, kumusta tulog mo? Ayos lang, nakapahinga ng maigi. Oh, sige, abanti na tayo. Ingat ha. Okay, so abanti tayo mga kababayan. Abangan nyo po, dire-diretso hanggang sa bahay nila. Pasensya na po kayo mga kababayan. Gustuhin ko mang idiretso sa bahay ko si Charmaine ay hindi po pwede, no? Kailangan talaga sa pangangalaga ng tatay. May mga rules na tayong natanggap na hanggat nandyan ang pamilya, sa pamilya na daw po ibibigay. So, sa akin mga kababayan, wala namang problema. Ano't ano man ang mangyari, maraming paraan para makatulong, marami pang paraan para mai-assist sila na hindi tayo sumusuway sa batas, no? Kaya walang problema kay Daddy Frankie mga kababayan. Gaya ng aking sinabi, wala po akong hangad or anuman. Gusto ko lang po makatulong. So, yung natanggap nating rules, so yun ang susundin natin. Yun nga lang, syempre, tututukan pa rin natin si tatay kasi alam ko medyo mahihirapan siya. Pero wag po kayong mag-alala, nakagabay pa rin ang Team Daddy Frankie hanggat sa huling laban ni Ate Charmaine, no? At napag-alaman natin mga kababayan, pagkuha namin sa bahay pagamutan si Ate Charmaine, ay pangalan niya pala doon is Dangdang. Akala ko mali, yung pala tama naman, sinabi ni tatay, Dangdang pala talaga ang palayaw niya since bata pa. So, ibig sabihin, naalala na ni Ate Charmaine yung kanyang dating pangalan. No, Dang? Oh. Bait-bait na si Dangdang. Iinom ka lagi gamot mo, ha? Opo. Very good. Love mo ba si tatay? Oo. Na-miss mo si tatay? Kiss mo nga ang tatay mo? Bakit? Yakap na lang si tatay. Kumain na yan. Kumain na. Yakap lang ba? Tignan mo si tatay, oh. Na-miss ka niya. Na, napakaswerte mo, Dangdang. Bagamat mahirap ka, may pinagdadaanan kang ganyan, napakaswerte mo. Alam mo kung bakit? May tatay kang mabait, mapagmahal. Alam nyo kasi mga kababayan, ang pagmamahal sa isang pamilya, hindi yan nakukuha sa kayamanan at pera. Mayaman ka man o mahirap ka, yung pagmamahal ng magulang, ay yan ay totoong kayamanan. No? Kaya sa akin mga kababayan noon, pag pumunta ako sa bahay ng nanay ko, tapos pag pinagtimpla ako ng kape, ang sarap-sarap ng pakiramdam. No? Ang saya sa pakiramdam. Okay? So, pahinga ka tayo, ha? Okay lang, relax nyo lang, kalma nyo lang. Kasi mahaba-haba pa ang biyahe. Sabihin nyo po, pag iihi kayo or ano man ang gusto nyo, ha? Okay. Attitude nila. Pero kung dire-diretso ang pagpapainom, pagpapakain, hindi sila napupuyat. Kusang matutulog naman na yan kung tama yung pagpapainom mo ng gamot tayo. Di ba?
Gagaling at gagaling yan tayo, basta tuloy-tuloy. Huwag lang talagang makalaktaw kasi gaya ng sinabi ko, once na nalaktawan mo yan ng isang araw or dalawang araw, pangatlong araw, iba attitude. Andyan yung matapang, andyan yung hindi mo na mapasunod. Pero gawan mo ng paraan na sila ang susunod sa atin. Kasi po sila, wala pa sila sa tamang kaisipan. Tayo yung may tamang kaisipan, tayo yung masusunod. Ganun po ang pag-aalaga sa kanila. Yun din ang pili ng nurse na nag-ano sa kanya. Opo. Pasensya ka na tayo, gaya ng aking sinabi. Alam mo, gustong gusto ko talaga doon muna sa bahay para mai-assist ko kahit 2 months, kahit 1 buwan. Tignan mo, kagaya nila Tintin, nila Atenida, talagang puspusan ang pagbabantay namin kasi yun ang ginagawa namin. Nandyan si Yaya, pagkatapos talaga pakain, painom, tapos tulog talaga, yun ang bantay namin. So ganun din sana ang gusto mong kung mangyari para hindi masayang yung pagod natin. Maganda sana dati, pero mayroon na nagre-reklamo. Oo, hindi naman tayo, kumbaga sinabihan lang ako ng batas, rules, kaya kailangan na sundin natin. Narinig mo naman yung usapan, yung sinabi nila sa akin, no? Pasensya ka na, talaga. Gustong gusto kong kami mag-assist sa'yo dahil lalo na't matanda ka na, pero mayroon talaga tayong dapat sundin. Kaya mo yan, tay. Ha? Tay, napagod ka, tay? Medyo lang po. Medyo lang. Pagod talaga ang biyahe. Tapos maglalakad pa tayo. Tignan natin ngayon kung pagbaba ng sasakyan, alam ni Ate Charmaine yung papuntang bahay nila. No? Kaya lang problema, guys. Naiihi na ako. Ha? Hindi, doon na sa bahay. Kaya pa naman. Alam mo na tong lugar na to, Dangdang? Si Manang Rosa, oh. Hindi nga, si Manang Rosa yon. Manang Rosa. Nakita mo? Nandun kila Manong Berting. Oh, ay kilala mo na yung mga tao dito. So, ibig sabihin, gumagala siya rito. Sabagay, dito siya lumaki. Minsan-minsan lang po. Manang Rosa, tsaka sino asawa ni Manong Rosa? Hindi ko kilala. Sabi mo si Manong Berting. Manong-manang kasi kuya ate. Di ba? Sa Tagalog kasi sabi niya, si Ate Rosa, oh. Di ba? Siyempre, Ilocana sila, kaya sabi niya Manang Rosa. Ang galing-galing naman. Alam mo na papunta sa bahay? Ha? Alam mo na? Saan banda? Oo. Ay, alam na niya. Saan banda dyan? Oo. Tingnan mo nga. Yan na, oh. Ay, alam. Ay, alam niya. Na. Salamat naman. Ayan na. Ayan na. Ayan na lang. Yehey! Ba't pa papasok? Ha? Dito lang Bakit yan. papasok pa? Hindi pwede doon Hindi, sa dito lang yung sasakyan, maglalakad tayo. Hindi. O, tara. Okay ka na, tay? Okay. Sige, tay, baba ka. Ako na mag-alalay. Dang, kapit ka sa akin, Dang. O, alam mo na kung saan papunta sa inyo? Saan? Ay, dito. O, sige, mauna ka nga. Tignan natin. Naputol yung kamay ko. Bakit naputol? Naputol kamay raw, eh. Ay, naputol daw kamay? Hindi naman. Kamay raw. Ang ganda ng kamay ni Ate Charmaine. Medyo payat lang talaga, pero sobrang puti. Na? Nandyan na yung kamay. O, sige. Mainit, no? O, okay lang yan. Kasi hindi ka naaarawan. Para maarawan ka din. Opo. Vitamins din yan. No? Saan ang bahay nyo? Ay, turo mo nga. Ay, doon. Alam mo na. Tignan natin mga kababayan kung ano magiging reaksyon nito
Makikita niya yung mga anak niya. Happy ka ba na makakauwi ka na sa bahay? Ha? Ako. Ay, wow. Anong gagawin mo ngayon pag nandito ka na sa bahay? Ha? Anong gagawin ni Ate Dangdang? Ate Dangdang, kantahan mo nga ako. Paano kumanta si Ate Dangdang? Isa lang? Magsasaing siguro pagdating. Ay, magsasaing ka. Oo. O sige, kantahan mo nga ako, Ate Dang. Hanap niya yung tatay niya. Kantahan mo nga ako, Ate Dang. Ano yung alam niyang kanta, tay? Hindi ko na matandaan. Ate Dang, kanta ikaw. Ako. Ha? Mm-mm. O sige, kanta. It's a season. Lakas mo ah. Dali, anong kakantahin ni Ate Tayo Dangdang? ka di, tayo ka di, jay balay. Ha? Tayo, jay balay. Mangan tayo jay balay. Okay. Anyay sida tayo. Magugulay tayo. Magugulay. Apay awanti sida. Meron. Meron. O sige, kakain tayo. Kantahan mo muna ako. Sige, kanta. Love song. Ha? Love song. Anong kanta ni Dangdang na love song? Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Sige nga, ikaw nga. Hindi ko alam yun na kanta eh. Paano ba yun, Sam? Sige, ikaw nga. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di na sana luluha pa. Oo. Sige. Tayo, tayo ka di, jay balay. Ha? Tayo, jay balay. Amangan tayo jay di balay. Awanti sida tayo ti balay. Meron. Haan. Sige nga, kanta na. Kung ako na lang sa... Ay, nakita niya yung balay nila. Oo. Inaabangan ka ng mga anak mo. Si Uncle Asyong yun. Si Uncle Ay, Asyong. Franklin yun. Si Franklin. Ako si Franklin. Kilala mo na si Daddy Frankie? Oo. Ano sasabihin mo kay Daddy Frankie? Bati kayo ni Papa. Ay, siyempre, kaibigan ko yung papa mo eh. Mm. Kahit ikaw, kaibigan ko kayo, di ba? Halika rito, anak. Upo ka dito. Tabihan niyo yung mama niyo. Dali, dito. Tagali ka dito. Oh. Ayan. Anong sasabihin mo kay mama? Namiss mo si mama. Anong sabil yan? Iyakapin mo si mama. Anong sabihin mo sa kanya? Ha? Anong sasabihin mo kay mama? Magaling na si mama. Magkakasama na kayo ulit. Ha? Dito ka anak sa kabila. Yakapin mo si mama. Alam nyo, nararamdaman ni mama yan, yung pagyakap ninyo. Ha? Sige, kausapin mo si mama, anak. Alam mo, nahihirapan din si mama. Nangungulila din yan. No? Ikaw, anak, ano sasabihin mo sa mama mo? Ha? Namiss ko din po siya. Ha? Namiss mo din si mama. Opo. Ano nararamdaman mo? Nandito na, makakasama nyo na ulit si mama. Ha? Masaya ka, nandito na ang mama nyo. Opo. Salamat sa Panginoon, no? Babantayan nyo si mama, ha? Huwag ka na umiyak. Mama Mary. Huwag na kayo umiyak. Nandito na ang mama nyo. Dito na siya magpapagaling, no? Tingnan nyo, hindi na siya Anong madung. ginagawa niyo dyan, Manang Sabel? Manang Sabel, anong ginagawa niyo dyan? Ha? Okay lang, wala akong anak. Hindi, anak niyo po ako. Umiiyak si Lop.
Namiss mo yung mama mo. Po. Masaya ka ba na nandito na yung mama mo? Hmm. Anong gagawin mo ngayon na nandito na yung mama mo? Alagaan ko po. Aalagaan mo si mama. Very good. Bait-bait ni Lok, no? Mahirap ba mawalan ng nanay? Oo. Anong ginagawa mo nung wala yung mama mo? Tatrabaho po. Nagtatrabaho. Ngayon nandito na siya. Anong nararamdaman mo? Masaya po. Masaya ikaw. Basta wag lang mawala ng pag-asa. Mahalin nyo lang yung nanay nyo kahit anong mangyari, ha? Po. Gaano mo kamiss yung mama mo? Brother. Sobrang miss. Sa namin mahirap eh. Na wala ka dito. Wala akong nakatabing natulog. Gusto mo katabi yung nanay mo sa pagtulog? Opo. Masarap ba matulog pag katabi yung nanay? So anong ginagawa mo pag natutulog ka na nung wala yung nanay mo? Pinagkukumot ko po yung kumot niya. Dahil namimiss mo yung nanay mo, eh wala siya, pinagkumot mo na lang yung kumot ng mama mo. Opo. Wawa naman si baby, ano? Pero ngayon masaya ka na kasi nandito na siya, makakatabi mo na pagtulog ang mama mo. Opo. Kukumutan mo na lang siya, ah? Opo. May isip ka naman na eh, ikaw muna mag-alaga kay mama, ano? Tulong-tulong kayo magkakapatid. Makakaligo naman na siya araw-araw. Tsaka babalik din kami rito parati, ha? Naintindihan mo na ba yung nangyayari? Ha, baby? Alam mo naman na, ano? Ilang taon ka na ulit? 11 po. 11. Nakadurog ng puso, mga kababayan, no? Sa edad nilang 11, dapat naglalaro pa tong mga to, eh. Pero talagang namumulat na sila sa pangungulila sa kanilang nanay. Biruin nyo, namimiss daw niya yung mama niya. Dahil sa pagkamiss niya, ikinukumot na lang niya yung kumot ng mama niya. Pag kinumot mo yung kumot ng mama mo, nakatulog ka na. Basta magdasal ka lang, no? Masaya ka ba na nakabalik na si mama dito ngayon? Opo. Very good. Si Luke naman, anong ginagawa mo pag gabi tapos wala si mama? Ha? Hinahanap mo rin ba yung mama mo sa gabi? Po. Iba pa rin kasi mga kababayan. Iba pa rin ano't ano man ang kahinaan, kakulangan ng magulang. Mas masaya po talaga pagkasama, kayakap ka ng magulang. Ramdam na ramdam ko yung sinabi ng anak na babae. Kasi alam nyo po mga kababayan, nung maliit pa ako, naalala ko talaga. Kasi yung nanay at tatay ko nasa galaan yung mga yan. Nakatira po ako sa aking lola. Andyan ang mga tita ko, tito. Pag nandyan yung tatay ko, nanay ko, napakasaya ko. Feeling ko, untouchable ako. Feeling ko, hindi ako masasaktan ni anuman. Although mahal din ako ng lolo't lola ko. Pero alam niyo yung feeling ng bata. Pag dumating yung nanay, tatay ko, walang mapaglagyan yung saya ko. Dahil nga po nandyan nanay, tatay ko. Hinding-hindi nila ako mauutusan. Kasi yung mga taong kinaruruunan ko, mga kababayan,
Siyempre, hindi ka nila anak. Tuturuan ka nila. Uutusan ka nila. Kaya pag nandyan yung nanay, tatay ko, ang saya-saya ko talaga sobra. Naalala ko sarili ko nung nagsabi siya na kinukumot na lang niya yung kumot ng mama niya. At eto mga kababayan, pag oras na, pag nagpapaalam na yung tatay at nanay ko, unti-unti na akong nalulungkot. Kasi pag umalis na yung nanay, tatay ko, balik na sa trabaho, uutusan na ako ng uutusan. So parang naalala ko, real talk yan, totoong nangyari sa buhay ko yan. Taas kamay mga kababayan, yung mga nakaranas ng ganyan. Ang saya-saya pag nandyan si nanay, tatay natin. Di ba? Tapos pag paalis na, biglang malulungkot tayo. Nakita ko yung sarili ko sa batang to. Pero ngayon nandito na ang mama mo, masaya ka na. Opo. Gaano kasaya? Sobra po. Very good. Anong pagbabago ni mama ngayon? Nakita mo, ano itsura ni mama ngayon? Malinis po siya at di na po siya masungit. Malinis, hindi na siya masungit. Dati madungis, no? Kasi hindi siya mapaliguan noon. Pero ngayon, anak, maliligo na siya sa umaga. Pero syempre, kailangan nandyan kayo. Lagi niyong yayakapin yung mama niyo, ah? Opo. Di ba, Luke? Lagi mong yakapin si mama, ah? Yung isang anak mga kababayan nasa school po. No? Tay, dito ka, tay. Anong nararamdaman ni tatay ngayon? Kasi kumpleto na, buo na ang pamilya mo. Sobrang saya po dahil kumpleto na sila. Mag-ina. Nasa hospital si Lenlen. Sa hospital si Lenlen. Malaki na po ang improvement ni Charmaine. Anong pagbabago, anong pagkakaiba nung hindi pa nakuha ng Team Daddy Frankie si Charmaine, tapos ngayon nandito na siya, galing tayo sa pagamutan tayo, anong pagkakaiba po? Una-una, malinis na po. At saka, yun nga sabi nyo, naliligo na sa umaga. Noon, hindi namin kayang paliguan. Dahil malakas, hindi namin kaya. Tsaka minsan tumatakbo, umiiwas. Parang ayaw niya mabasa. Pero pasalamat ako ngayon dahil ganun nga po, naliligo na araw-araw. Masaya ka ba, tay, na kahit papano unti-unti nakikita natin na gumagaling na siya? Opo. Para naman asikaso niya mga anak. Maalagaan. Pasensya ka na, tay, ha? Gustuhin ko man sanang idiretso pa sa bahay ko, hindi na po pwede talaga. Pero wag kang mag-alala, nandyan pa rin kami, papasyal lagi. Ano? Salamat po. Kaya ba ni tatay alagaan si Charmaine? Kakayanin po. Pilitin natin. Hanggang saan mo mamahalin at iingatan tong anak mo, tay? Habang nabubuhay po ako. Gaano mo po ba kamahal yung mga anak mo? Pare-pareho po ang pagmamahal ko sa kanila. Pati itong mga anak ni Charmaine. Binilang ko, ano ko na ano ko, sarili kong anak, mga anak niya. Dahil kung iisipin mo, lalo na sa ngayon, kung pabayaan ko mga anak ko, papu ko, saan sila pupunta? Isa kang dakilang ama, tay. Hindi ka ba napapagod, tay, mag-alaga kay Charmaine sa mga apo mo? Ay, hindi po. Hanggat kaya ko, gawin ko ang makakaya ko at saka kung ano ang nandyan na pang araw-araw namin. Hati-hati kami. Opo. Minsan kahit kung talagang wala, kahit hindi ako kakain, basta makakain lang mga bata, Opo. masaya na ako. Sige, tay. Ano naman ang masasabi mo sa Team Daddy Frankie, tay? Sobra-sobra po.
Kaya nga po, sa ngayon, nagpapasalamat na po ako sa kuha. Kay Daddy Frankie, lalo na po sa inyo. Sana po, ipagpatuloy niyo yung ginagawa, yung pagtulong sa kagaya namin. Mahirap. Huwag kang mag-alala tayo. Hindi mawawala ang Team Daddy Frankie hanggat nandyan ang Panginoon. Ha? Para marami pa mong lumigaya kagaya ko, kagaya nung namin na natulungan niyo na po. Mga kababayan, ako na po ang nagpapatunay. Nandito na ang anak ko. Natin na si Daddy Frankie. Magaling na pero hindi pa gaano. Pero ang sabi naman ni Daddy Frankie, aalalayan pa rin kami hanggang sa gumaling. Tuluyang gumaling ni si Charmin na. Kaya salamat po. Salamat sa Panginoon tayo. Salamat sa Panginoon. Ha? Salamat po. Marami. Ito'y kaloob ng Panginoon ang lahat ng ito. Kasangkapan lang po si Daddy Frankie tayo. Kaya una natin pasalamatan talaga si God. Nandito rin ang kapatid niya, no? Pwede bang paupuhin natin yung kapatid ni Ate Charmaine dito? Para lubusan maalala. Miss mo ba yung kapatid mo? Kumusta ka naman ngayon? Anong pakiramdam na nandyan na yung kapatid mo? Masaya po na parang ano pa din po. Ganyan lang yan. Kasi kagagaling lang niya sa paggamutan at hindi pa nag-neutralize yung mga gamot. Pero unti-unti magiging okay yan. Maniwala ka. Kamusta ka na, Ngay? Kamusta ka na? Dito ako naiiyak talaga mga kababayan pagdating sa magkakapatid. Hindi ko alam. Basta pag kapatid ang pinag-uusapan, mabilis akong maiyak. Dahil ganun ko kamahal yung mga kapatid ko. Okay ka na. Nakita ko yun sila. Siya po si Laika, nakakabatang kapatid ni Charmaine. Si Laika po ang nag-message sa Team Daddy Frankie para natuntun namin. Ngayon ko rin lang nakita ito si Ate Laika mga kababayan. Pasensya na kayo mga kababayan. Talagang mababaw ang luha ko pag magkakapatid na yun nag-uusap. Ganun ko kamahal lahat ng mga kapatid ko. Kaya mabilis akong umiyak pagka ganito. No? Laika, huwag mo sanang pababayaan yung kapatid mo. Dahil nandito ka na, no? Kailangan maligo siya araw-araw, no? Sa umpisa lang yan. Pero pagka nag-continuous natin yung gamot niya kahit 2 buwan, unti-unti magiging normal ang lahat, manunumbalik ang lahat. Ako yun na nagiging emotional yung mga kababayan. Maaring ano lang si Laika, no? So Laika, anong pagbabago ngayon ni Ate Charmaine? Mas malinis, tas mas makalmado na po siya. Kalmado na. Okay. Hindi na po kagaya dati na pagkakausapin mo, layo ng layo, tapos umaalis lagi. Opo. Tsaka pag naggaganyan siya, hawakan nyo lang yung kamay para mag-iba na yung ano. Hawakan mo lang. Para hindi siya mawawala yung malnourism niya. Iparamdam natin sa kanya yung pagmamahal ng pamilya. No? Sabihin man natin iba yung mga sinasabi, pag lagi natin kinakausap, unti-unti niya marirealize, maalala yung pamilya. Kaya kayo, magkakapatid, magmahalan, no? Pinagtatanggol mo ba yung kapatid mo? Ha? Opo. Oy, very good. Ikaw, iniingatan mo rin yung kuya mo. Ikaw ate, di ba? O, Apir, ba't di ka pumasok? Ha? Wala kasi pong gagawin na po. Wala na o kasi graduation na. Si ate, nag-clearance. Si ate, pero si ate pumasok pa. Clearance po. Ha? Nag-clearance po. Ay, nagki-clearance. Kayo wala pang clearance. Grade 2 pa lang po. Ay, grade 2 pa lang. Oo nga pala. Silok. Anong grade na silok? Opo. Ha? Grade 2 po. Ay, grade 2. Parehas kayong grade 2. Opo. Pero mag-classmate kayo, hindi naman. Mag-classmate. Ay, magka-classmate. Very.
Parang kami ng kapatid ko, mag-classmate kami, pero head ako na 1 taon. Malikot, miserable din ang buhay ko nung bata pa ako. Kaya ako ganito matatag. Ganito ako kasikap. Miserable po. Kumbaga, malikot. Mahabang kwento rin yung buhay ko. Kung alam nyo lang mga kababayan. Kaya ganito kalapit ang puso ko. Kaya ganito mabilis ako umiyak. Dahil relate ako sa mga ganitong pangyayari. Dahil marami akong dinanas mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Pag kapatid na talaga ang kaharapin nag-uusapan, mapapaiyak ako. Diba? Kaya alam ko kayo, hindi kayo pababayaan ni God. Paglaki nyo, may magandang future kayo. Dahil maganda yung pangaral sa inyo ng lolo nyo. No? Kami magkakapatid, magmula 7 years old ako hanggang 24 years old sa lolo't lola ako lumaki. Diba? Magmula 7 years old hanggang nag-24, laking lolo't lola ako. Punong-puno naman ng pagmamahal, pinamalas ng aking lolo't lola, pero sa trabaho sobra. O, dito. Umiiyak na si Ate Laika. Ha? Mas kilala na po niya ako ngayon kaysa dati. Mas kilala ka na niya ngayon. Yes po. Hindi na po siya kagaya dati na ayaw niya po sa akin pag lumalapit ako, pag umuwi po ako dito dati. Galit na galit siya sa akin. Parang ang sama-sama ko dati sa kanya. Tapos nung kanina po pagkayakap ko sa kanya, yung makap na lang po siya sa akin. Hindi niya na ako tinatapos. Oh. Dati po, siya po kasi yung nag-alaga sa akin dati. Kami po magpipinsan na mas maliit sa kanya. Siya po yung nag-alaga sa amin simula bata pa po kami. Kaya ang laki-laki po ng utang na loob ko sa kapatid ko na to. Kaya lahat na po ata ng TV na nakikita kong tumutulong para magpagamot po ng kagaya niya dati na message ko na. Oo. Tapos, nung nasa Manila po ako, trinay ko lang po kasi napapanood po namin kayo doon. Tapos nung trinay po namin mag-message, hindi na po ako nag-expect na mapapansin niyo po yung message ko noon. Pero nung ilang araw lang may nag-message sa akin na pinsan ko po dito. Sabi niya sa akin, nagpunta daw po yung team niyo. Sabi ko, natuwa na po kami doon. Tapos, halos magtalon kami nila ate nung nalaman namin yun. Tapos nung nakita na po namin yung video, sabi ko, sana nga mapagamot na siya. Tapos, salamat po. Thank you po talaga. Salamat sa Panginoon. Thank you so much po sa team niyo po. Thank you so much. Gaano ka kasaya na niyakap ka na ng kapatid mo? Sobrang sayang po. Hindi na po parang may paliwanag ngayon. Pwede ba yakapin mo siya ulit? Manong Enteng, Manong Sabel. Lagi mo siyang kakausapin. Napaka-importante, napakahalaga yung yakap ng pamilya, ha? Manong Enteng. Ikaw pa yan. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, si Ate Laika po yung nag-message sa Team Daddy Frankie para matuntun namin tong kanyang kapatid. Nakakaiyak dahil sabi ni Ate Laika noon, hindi siya kilala. Laging galit si Charmaine kay Ate Laika, pero ngayon pinabihisan ko po, niyakap na siya. Naalala ka na niya, na-notify ka na niya. Yung pangalan niya, yung pangalan ko po, hindi pa. Kasi Johnny Lynn po yung tawag niya sa akin. Laika po ako. Ang Johnny Lynn po kasi yung isang pamangkin ko. Oo. Pero at least yung mga nababanggit niyang pangalan, pamilya niyo pa rin. No? Laban lang, ha? Gaya ng aking sinabi, hanggat kaya ng Daddy Frankie team, hanggat pinagkakalooban ako ni God ng kalakasan, nandito po ako. Lalong-lalo na para kay tatay. Natay, umiiyak din si tatay.
dati niyang kalagayan. Naalala mo pa rin. Sana hindi na babalik. Hindi na yan, tay. Tuloy-tuloy lang natin pag-inom ng gamot. Ano po? Ayoko na umiyak. Pare-parehas po kami nahihirapan dito sa bahay. Po? Pare-pareho kami naman nahihirapan Oh. dito sa bahay. Pero ngayon, tay, hindi na siya mahirap alagaan, ha? Kumusta naman ang buhay ni Ate Laika? Alam mo, nababalitaan ko yung kwento ng buhay mo, kinikwento ng tatay mo. Pero kahapon nung sinundo namin yung tatay mo, natuwa ako na nakita kita nandito. Pasensya ka na, hindi na kita nakausap kahapon kasi nagmamadali talaga kami. Dangdang, di sir. Sige. Ay, Dangdang pangalan mo. O, di ba? Naalala na niya yung palayaw niyo. Ganda ni Ate Laika, siguro pag tumaba si Ate Charmaine, ganyan din, no? Kasi magkamukha kayo, magkakapatid eh. Sa amin pong magkakapatid, mas may itsura siya sa amin eh. Ah, siya ang pinakamaganda. Mas nung may laman-laman po siya. Oo, Mas tingkad po yung ganda niya sa amin. mas matingkad. Kaya nga, pakakainin natin siya. Bab, alam nyo, hindi na kami nakadaan sa bahay kasi kahapon, natapos kami sa ospital, gabi na. Pagod na po kami lahat, kaya natulog na lang kami sa hotel. Pero babalik ako dito para magdala ng bigas, magdala ng mga grocery. Para may pangsimula pagkain, no? Masaya ako na nandito ka sa bahay ng tatay mo at makatulong ka man lang sa mga kapatid mo, no? Kumusta naman ang buhay mo, buhay nyo? Okay naman po. Pero ang ano po namin ngayon, yung sa baby ko po, kasi nga po, may 3 butas po siya sa heart nung pinanganak ko po siya. Pero nung first na check-up po namin, yun yung nakita. Then second na check-up po namin, yung isa, hindi na po siya nakita. Pero yung isa din, lumiit. Pero yung isa, hindi po masyadong naintindihan yung explanation ni doktora doon. Tapos, ang ano po namin, kasi kada check-up po, 3.5 to 4.5. Tapos, yung gamot niya po umaabot ng 1.5. Anong trabaho ng asawa mo? Construction po. Minsan, sa La Union po siya na didestino, minsan diyan sa Dagupan. Tapos ngayon po sa Pampanga po sila. 1 week po sila sa Pampanga kasi nga po may rush po na ginagawa. Gaano siya kadalas na uwi dito? Halos sa isang buwan po, may isang beses or sa 2 buwan, isang beses po. Sabi mo kanina, nasa Maynila ka before, nagtatrabaho ka ba doon? Buntis po ako sa baby ko noon. Nagpunta po ako kay ate ko kasi nga po, kailangan ko din po mag-extra para dun sa panganganak ko po. Okay. So, ilang taon ka na, Laika? 21 po. Bata ka pa. Anong trabaho mo sa Maynila before? Sa ate ko lang po. Sa ate mo. Kasi nagtatrabaho po ng JNT yung kapatid ko noon. Walang mag-aalaga sa mga kapatid, sa mga pamangkin ko. Kaya doon po muna ako umextra kay ate. Natouch ako ng sobra kay Ate Laika, mga kababayan, nung nakita kong umiyak siya. Nung niyakap niya yung kapatid niya at nagyakapan sila. Natouch akong sobra, kaya napaiyak din ako. Pasensya na po kayo. Gaya ng sinabi ko, mga kababayan, masyado akong emotionally pag magkakapatid na yung pinag-uusapan. Para sa akin po kasi, karugtong ng bituka natin, ating mga kapatid. No? At pagdating sa dulo, mayroon mang mga bagay tayong hindi pagkakaunawaan sa ating mga kapatid. Pag nagkaroon tayo ng problema, pagtanda natin, pagdating sa dulo, kapatid pa rin ang tutulong, gagabay sa atin. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Kaya sana lahat ng magkakapatid, sa lahat ng mga kapanood nito, magmahalan po tayo. Tulungan po tayo, magkapatid. Magkaisa tayo, lalo na po mga kababayan, na ganito nangyayari. Pahirap ng pahirap ang buhay. Palapit na ng palapit yung sinasabi ng ating Panginoon. No? Mabuhay po tayong lahat. Siyempre tayo, bago ako umalis, magbibigay ako ng allowance nyo po dito, no? Nasusugat yung kamay. Tay, para may pambili ng pagkain kasi hindi pa makakabalik agad, mag-iiwan ako sa iyo, tay, ng 5,000, no? To
for 5,000 tay. No? Tapos si Ate Laika din. Ate Laika, sabi mo sa akin may problema ang baby mo. Dahil masaya ako, nakilala kita ngayon. Nagkita tayo ngayon. Ang laking pasasalamat isa ka sa naging tulay, daan para makilala namin si Charmaine. Ngayon lang kita nakita at yun nga, ikaw ang nag-text sa Team Daddy Frankie, bigyan din kita 5,000 para sa baby mo. Thank you po. Sana makatulong. Thank you so much po kasi nitong April 19 po ulit, may check-up po siya ulit eh. Laking tulong po nito. Isang buong check-up na po nito ngayon. Thank you so much po, Daddy Frankie. Masaya ka ba na nakilala mo ang Team Daddy Frankie, nakilala ng pamilya mo? Kada pumupunta po kayo dito, wala po ako, papanood ko lang po sa mga video. Kaya sobrang po na nakilala ko din po kayo. Thank you so much po. So anong mensahe masasabi mo sa Team Daddy Frankie? Maraming salamat po, lalo na po sa inyo, Daddy Frankie. Tapos po, madami pa po kayong matulungan na iba, katulad namin. Lagi po kami susuporta sa inyo. Salamat. Salamat tayo kay God. Thank you po, Panginoon, kasi narinig niyo po lahat ng panalangin namin. Kahit na pasaway po ako. Pasaway kami palagi na hindi namin pinapakinggan lahat ng hindi po kami mabuti, ganon. Pinapakinggan niyo pa din po yung mga dasal namin. Ganon si God. Paulit-ulit tayo magkamali, magkasala. Tumawag ka lang sa Kanya, tatanggapin ka pa rin niya. Pakikinggan pa rin tayo ni God. Di ba? Yes po. Ganon tayo kamahal ni God bilang mga anak niya. Yes po. Ganon din ang ating mga magulang. Mahal na mahal niya tayong lahat. Ba't mo naman nasabing minsan pasaway ka? Pasaway po ako. Pasaway po kasi akong anak. Ilan na ba anak mo? Isa po. Yung first baby nyo. Yes po. Tama siguro yung sinabi ko, mga kababayan? Naalala nyo ba or sino na po ang nakarinig? Bilang anak, hindi mo pa maiintindihan lahat or hindi mo pa nararamdaman kung gaano kahalaga ang ating magulang hanggat hindi tayo nagkakaroon ng sariling anak. Yes po. Anong naramdaman mo ngayon nung mayroon ka ng anak? Masaya na, natatakot na, kinakabahan po. Kasi iniisip ko po, magiging mabuti po ba akong magulang? Or magagaya din po ba sa akin yung baby ko? Ganun po. Kasi dati po, umalis po ako dito sa bahay noon. 14 years old po ako, nagtrabaho po ako sa Maynila. Kasi natry po namin dati na kumain ng isang araw lang. Tas ang kinakain namin, lugaw. Tapos pumunta po ako ng Manila para makapagpadala sa kanila. Kaya yun po yung ginawa ko noon. Tas hindi po ako nagpaalam kay Papa noon. Kaya sabi ko po, pasaway akong anak. Okay. Pero ngayon, nag-isa ka ng nanay, naramdaman mo siguro kung bakit ganun ang mga magulang. Yes po. Ganun sila mangaral sa atin. Kasi ganyan din ako eh. Nung bata pa ako, maliit pa ako, galit ako sa tatay ko. Pero nung nagkaroon na ako ng anak, doon ko na-realize kung gaano kahalaga yung ating mga magulang. Kaya ngayon, alam na natin yung tama't mali, may anak na tayo. Gawin natin ang lahat kahit mahirap tayo, ne? Yes po. Magsama-sama kayo lagi. At higit sa lahat, huwag natin pababayaan si Dangdang. Yes po. Dangdang, narinig mo yung usapan namin? Oho. Naalala mo si ate, kapatid mo? Oho. Ay, very good. Lagi ka lang magdarasal kay God, ha? Oho. Babalik ako dito. Oho. At syempre, after 1 month, babalik tayo ulit sa Maynila sa check-up mo. Okay? Oho. Very good. Yung anak mo, anong gatas ng anak mo? Breast milk po. Breastfeed? Yes po, natatakot pa kasi ako ngayon kasi po mas kailangan niya po ng breast milk. O okay yun, kailangan breastfeed. Sino hinahanap niya? Si Mama. Wala si Mama. Kahit tignan mo. Wala si Mama. Wala na si Mama.
Diyos ko. Si mama, sana yung sobrang pinakamasaya kung nakita ka niyang ganyan. Magaling na. Hmm. Ay, nahanap niya yung mama niya, nanay niyo. Yes po. Tay? Dati, ayaw na ayaw niya kay mama. Dati ayaw na ayaw niya kay mama niyo. Lagi silang nag-aaway dati. Pero ngayon, bakit hinahanap na niya? Patunay na naalala na niya unti-unti ang lahat, no? Sakit sa dibdib. Pero kaya natin yan. Ha? Tay, okay ka lang? Pakalakas ka, tay, ha? Ingatan mo rin yung katawan mo, sarili mo. Ikaw yung lakas nilang lahat. Sabihin natin sa tingin ninyo, mahina na ang tatay. Hindi sa katawan niyan, tay. Yung presensya ng tatay, doon lumalakas yung mga anak. Diba? Tignan mo yung baby, iyak ng iyak, pero pag niyakap ng nanay, biglang tatahimik. Ganon ang power ng magulang. Diba? Pahawak mo sa iba yung bata. Tagal tumigil pag umiyak. Pero yung nanay, Tawag ka. ayan o, tinatawag niya yung anak niya. Halika, halika. Tinatawag ka ng, yakapin mo si mama, tinatawag ka niya. Unti-unti yan. Unti-unti yan. Maalala na niya, ha? Basta ate, please lang. Kami hindi na masyado magtatagal. Yung gamot niya, alam na ni tatay kung paano gawin. Ituturo rin namin sa'yo. Yes. Bago siya, ay pagkatapos niyang kumain, painumin talaga. At babantayan ninyo kailangan na lunok. And then yung tubig niya, kailangan isang baso para siguradong lunok. Ha? Okay. Hindi pwedeng siya ang masunod, tayo ang masusunod. Okay. Kasi tayo ang may nasa tamang pag-iisip. Sila, paiba-iba pa. Okay? Okay. Sige. So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Masyado ng masakit sa dibdib. Baka atakihin ako sa puso sa kakaiyak, kaya pansamantala ako'y magpapaalam sa inyo. Bless nawa ng Panginoon ang pamilyang ito. Samahan niyo ako mga kababayan. Ipag-pray natin na malagpasan nilang lahat ang pagsubok na ito. Maraming salamat po and God bless po. Mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po mga kababayan. Anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Love you all po and God bless po.